Yo, what's up guys? Another car, another day. Hindi. Joke lang yun kasi nakakapanood tayo ng ng mga nagbablog din sa Pilipinas, yung mga sikat na businessman na nagbebenta ng sasakyan. Sige, inano ko lang. Ayun, what's up mga kamamaw? Isang panibagong araw, panibagong buhay. Canada na naman tayo mga kamamaw. So syempre narinig nyo na intro ko. Sana naman tayo pupunta nyan. Kailangan nating mag-ikot-ikot. Kailangan nating kumbaga maging mabusisi sa mga kung sakali pipili tayo ng sasakyan. At the same time, maraming mga kamamaw actually mga nagbe-message sa akin sa Facebook. Napuntahan ko daw yung Mitsubishi. So ngayon ay pupunta tayo sa Mitsubishi at actually pinaghandaan ko na, tumawag na ako sa manager. May mga makakausap din tayo dun sa Mitsubishi. Ngayon pupunta ako ngayon sa Mitsubishi. Actually dapat kanina pa, kaso nga lang yung sinundo ko muna yung dalaga ko dahil si Jacob ay mahihirapan kung dadaling ko sa dealership ng kamilang dalawa. So ayun mga kamamaw, excited na ba kayo? Let's go! Yun mga kamamaw, dito na tayo sa Mitsubishi. Actually bago tayo pumasok, may shoutout lang ako si ZZ585. Ayan, kabayan, ingat ka sa window shopping ng sasakyan kasi bumababa ang credit score. Tama naman yun mga kamamaw, na the more na pagpunta ka ng punta sa mga dealership dito at lahat chinecheck mo. Syempre usual kasi hihingi mga information mo yan Pag ganun ang nangyari talaga, bababa ang credit score mo. Pero huwag kayong mag-alala, hindi naman ako nagpapa ng mga computation. So ang ginagawa ko lang, nagbablog lang ako, pumapasok dito. Walang binibigay na kahit anong information about sa akin pagkuha ng sasakyan. Maraming salamat and shoutout sa iyo. Dito na tayo sa loob ng Mitsubishi. May nakita pa ako dito ating kababayan Kamusta kuya? Ayos lang. Ayan, so ayan. So ayan mga kamamaw, nandito tayo sa Mitsubishi dahil nga ni-request ng mga ng mga ating kababayan dito sa Saskatoon. Siguro mga naghahanap talaga ng sasakyan. Usually, syempre may idea na kayo about sa Mitsubishi. So bago pa ako mag-ikot, pakita yung mga sasakyan. Usually dito sa Canada, wala sila nung parang trending sa Pilipinas na pickup truck na, if I'm not mistaken, yung Montero Sport. Wala kami dito sa Canada nun So yun sana maganda kasi sa Pilipinas talagang kumbaga ba sa bentahan sa market ng mga sasakyan usually sumasabay yan sa Toyota tsaka sa Honda. Dito sa Canada medyo hindi siya talaga kumbaga mas masyadong kumbaga kasi yung Honda tsaka yung Toyota dito talagang matataas ang interest, ibig sabihin talaga mabebenta talaga siya. Dito sa hindi masyadong matunog yung Mitsubishi. Pero syempre papakita ko sa inyo dahil kalidad naman talaga yung mga Asian car, magaganda yun, tsaka matibay din tong Mitsubishi. Usually ang talagang mag-ano sa isip mo pag binanggit mo yung Mitsubishi yung Lancer, yung Evo yan. Pero di ko alam kung nagme-make pa sila, gumagawa pa sila ng ganun dito sa Canada, kung may nagbebenta pa sila. Pero syempre ang pinunta ko dito yung pumuputok na balita na napakaganda daw yung Mitsubishi Outlander. Tara, silipin natin. Mga kamamaw, yan yung nila, Outlander. Hello, hi, how are you? Good, how are you? Good. So, usually ito yung 2025 nila na Outlander. Ayan, Mitsubishi Outlander FE EV-Cell. Yan. So, like bi-weekly, nakalagay naman dyan mga kamamaw yan. Ay, baka sakaling pasok sa budget nyo, or nakita yun, nakalagay na 430 bi-weekly. So, 58,393 ang price niya. So, ngayon malalaman natin kung ito ba ang pinaka high-end niya. So, syempre, ayan, silip natin. Woo, nako. Mga kamamaw, napakaganda. Siyempre papasok tayo dahil napahintulutan tayo ni James. Kamamaw, napakasarap ng pakaramdam nung nagpapaalam ka, nung pinapayagan ka mga kamamaw. Aray ko. Yan mga kamamaw, ganda. Woo! Interior, leather. Yan. May lumapit sa akin, katrabaho ko, di ko na lang babanggitin, pero shoutout sa iyo na nung nagpunta tayo ng Toyota, nako, parang yung katrabaho natin, yung tropa natin is
na ano siya. Naku, ang ganda ng Tundra daw. Eh, syempre, na ano tayo eh, di ba? So, ayan, pumasok tayo ngayon sa loob ng, grabe mga kamamaw. Oh, iba yung pakaramdam. Ang ganda nung ano nung upuan niya, yung pag-upo ko pa lang, alam mo yung para kang hinulma. Ganun sabi ko nga, sabi ko rin sa anak ko, hindi kasi nakasama yung anak ko ngayon eh, hindi siya, dahil busy nga kakauwi lang sa school, may gagawin pa siya. At the same time, pinabantayan ko muna si Jacob dahil ako ay tumatakas-takas lang. Iba yung pakaramdam mama mo, nung pag-upo ko pa lang. Kasi usual, madalas tayo sumasakay sa kahit anong klase ng sasakyan dito. Sabi ko nga din, nabanggit ko sa mga, kung talaga mga nanonood dito sa vlog natin. Sabi ko sa inyo, pag umupo ka sa isang sasakyan, hindi lahat ng sasakyan ganun mararamdaman mo. Ito yung sasakyan, isa sa mga sasakyan din na inupuan ko. Oh, iba yung pakaramdam mga kamamo. Maganda. Grabe. From ano pa lang dito pa lang sa Manabela mga kamamaw. Hindi natin 100% sure kung ito yung pinaka fully loaded nila. So ayan, sa Manabela, sa screen, even dito sa dashboard. Ayan yung screen niya sa audio, something like that. Ayan, nandiyan na, makikita niyo na lahat. Ayan, puro ano na siya, dipihit na. Even itong, tag dito, kung tawag dito. Ayan na yun. Tapos ayun, power ano niya, may echo, pwede siyang click-click na ganun. Instead yung parang pindot-pindot, i-click mo lang. Parking. So ayan, nakita niyo yung interior, yung leather. Naka-sunroof din siya. Yan. Automatic may lagayan din tayo ng salamin. Itong compartment. Yan. Maluwag siya. Sisilipin ko din natin yung pinaka mismo likod kung gaano kaluwag. Lipin natin. Joel, is this the fully loaded? This is the fully loaded of Outlander? This is a trim lower to the fully loaded. Let me just So it's like the next to the... yeah, this is the SEL. Yeah, so this is the next to ano sa fully loaded. So meron pang mas malaki, mas maganda. Hindi pala malaki, mas maganda yung ano. So ito daw yung next. Maluwag mga kamamo. Oh. So kung titingnan natin yung compartment ba tawag dito sa mga ano, hindi ko masyadong ano yung mga tawag mga kamamo, pero pwede nyo akong yun, maluwag. So ayan yung pinakalikod niya. Service Department, line 1 please, service line Yan. 1. Maluwag din siya. So may upuan pa dito. So parang 7-seater siya mga kamamaw. So usual ito medyo maliit siya. So automatic yung pinakalikod niya hindi siya sobrang luwag. Katulad nung nasa harapan tsaka yung mismong driver seat. Pero 7-seater yan. Meron din ditong extra ano. Yan. Sado na natin. Wow. Itong red ng chinek natin ha. Natin yung Outlander na ano to? FHEV. Yan. So dito naman tayo sa Eclipse. So hindi ko sure kung alin mas malaki, kung yung Eclipse ba or yung Outlander. Ito yung Outlander. And then this is the Eclipse Cross. So ayan, kung titingnan, feeling ko mas ano siya. Mas malaki ang Outlander sa ano. Kasi wala akong masyadong idea when it comes sa Mitsubishi. So ayan, meron tayo dito Eclipse Cross. Yan, SUV din siya. Oh, okay, mas maliit nga siya dahil ang Outlander is 58,393. Ito naman ay mababa mga kamamaw. 2026 na Eclipse Cross. 39,000 plus fees plus taxes na yan mga kamamaw. And pwedeng kung ma-approve kayo, bi-weekly niya is 301. So ayan, kung swak sa budget nyo yun mga kamamaw, baka ito na yung hinihintay nyong ano, sasakyan. O ito na yung pinapangarap nyo sasakyan. Na lagi kong sinasabi na parang kumbaga bay, doon ka pa rin sa budget mo. Ayun, salamat din doon sa mga nagko-comment sa atin, nagbibigay sa atin ng suggestion. At saka syempre, yung mga nagko-comment na yun, mga kamama, mga eksperyensado yan. At may alam yan, kaya sila nagko-komento. Kaya maraming salamat sa inyo at na-appreciate ko lahat ng binibigay nyo comment sa ating YouTube channel. Papasok na tayo. Door handle covers, 140 installed and taxi. Ano to? So ano to? Genuine accessory. So papasok na tayo sa loob ng Eclipse. So ayan, meron siya. So makita nyo yung difference ng dashboard ng
Outlander sa Eclipse. Maganda rin to mga kamamo, hindi rin papatalo. Mas mali siya kumbaga ba sa ano yung Eclipse, ang katapatan niyan is mga yung pilot, dito is CRV. Kung parang ganun yan, Toyota. Kay Honda CRV, ayan o. Wow, maganda rin ang ano niya, maluwag din mga kamamaw. Leather seat. Leather seat. Hindi ko pa nakita ng anak ko to. So upo rin ako. Sa pakaramdam ko mga kamamaw, iba yung pakaramdam ng upo ko sa sa Outlander. Maluwag din siya, ayun, maayos siya maluwag. Pero iba yung pakaramdam ng upo ko dun sa Outlander. Mas gusto ko yung yung vibe. So ito 5-seater. 5-seater siya. Yan. Ganda rin ng Maano rin siya, maluwag din siya. Usually kung sisimula ka at hindi naman malaki yung pamilya mo, like for example, yung bilang ng pamilya mo is like 3 or 4 lang, is pwede na yung ganitong klaseng Kasi ako, kaya gusto ko talaga yung malaki mga kamama dahil may aso pa ako. So ngayon nila na kami, si Bless, si Mrs., ako, si Jacob, tsaka yung 2 aso natin. And then may 2 anak pa ako sa Pilipinas. Kung sakaling dumating sila, sabi ko nga sa mga vlog ko, kung maglo-long drive kami, kaya markila kami sasakyan, maganda na yung meron kami sasakyan na pang long drive na talaga, na kahit paano makakatipid kami. So yun ang mga hinahanap ko, yung mga maluluwag na ganyan. Kaya ngayon ito, nag-iikot-ikot din ako sa mga dealership para at least kahit paano magkaroon din ako ng idea ano ba yung budget na para sa akin, ano ba yung sa tingin kong kakasya sa budget ko na kinakaya doon sa sweldo ko, sa mga expenses natin, na hindi ako mabibigatan at hindi ako mahihirapan. Kaya ako nag-iikot din dito sa mga dealership. Check ko na muna din tong likod ng ng Eclipse. So ayan, ang luwag ng compartment mga kamamaw. Hindi ko alam kung compartment ba ang tawag, pasensya na kayo ha. Correct me if I'm wrong na lang. So ayan, may nandito yung niya, yung extra niyang gulong. Tapos ayan. Almost halos parang kung titingnan mo yung itsura niya, yung laki, parang parehas lang Pero pag ito sinilip mo, may extra siyang upuan sa likod. Tsaka mas malaki yung likuran niya kaysa dito. Makikita mo yung yung bulking nung bulking nung likod. Yan, so ayan, silip na natin Eclipse tsaka nung Outlander. So ayan, plug-in hybrid din pala siya. Mama, ito naman yung Toyota RBR. So iba siguro yan ng Eclipse, ibang siya. Wow, tingnan na interior. Parang SUV din nila to. 5-seater to. Magkaiba sila ng itsura ng ng Eclipse. So ayan, 2 klase pala kumbaga ba sa Honda, kung may CRV, may HRV. So ayan siguro yung nun, pinagkaiba niya. So Eclipse tsaka ng RBR. So ayan, silipin natin ang loob. Yan. Siyempre mga nanonood dyan, magkakaroon na kayo ng idea ano ba yung mga parang gusto nyo. At the same time, alam mo yung ganun, sabi nga nila kung bibili ka ng isang bagay, make sure yung gusto mo na talaga, tsaka yung talagang kumbaga pangarap mo na. Yan. Pero siyempre din natin na ilagay din natin sa isip natin na gusto natin, pero at least kaya nating hulug-hulugan, kaya natin bayaran sa budget natin na hindi tayo hirap. Dito sa loob ng sa loob ng pinaka nila, showroom nila is more on SUV talaga mga kamamaw. So ito, meron pang isa dito kulay blue. Dito ay Outlander din siya. Outlander ay may nagtitingin And Outlander siya na SAWC. Kanina yung isa FHEB, siguro ito, Super All-Wheel Control. Super All-Wheel Control. So mamaya ako na ito dadaanan at merong nagtitingin. So yung isa naman FHEB. So wala kang makikitang dito, kotse dito sa loob. Usual, pag nagtingin ka sa labas, iniikot mo yung labas nila. Talagang sila, SUV talagang ang Mitsubishi dito sa Canada. So hindi na talaga. Wala nang pala pala sa kabayan. Kuya, wala nang walang Lancer Walang Lancer na dito, hindi na sila nagme-made Alam ko wala sila dito puro SUV pick up din 'di ba sa Pilipinas, Montero
Oh, Montero. Pangalan mo, Kuya, nakakalimutan ko pag... Tony. Ay, si Kuya Tony. Saan ka sa Pilipinas, Kuya? Olongga po. Eh, taga Olongga po si Kuya. So, medyo magkalapit tayo. Bulacan ako eh. Bulacan Region 3. Oo. Ayan, pares kami ni Kuya. So, ayun nga, nabanggit nga ni Kuya, wala talagang makikita dito na kotse. Puro SUV siya. Pero, grabe mga kamama, magaganda. Tsaka nakita niyo yung presyo. So, ngayon, tatanong din ko yung presyo ng RBR kay Joel kasi may kliyente lang din siya eh. Ayun mga kamama, meron din sila. It's okay. Meron din silang mga ano dito, mga wheels na binebenta. Ayan. Ayan. Meron ding hulugan, pwedeng bayaran ng hulugan, pwede yung bayaran ng ano. Ay mga nakasale eh. From 2,600, 2,300 na lang siya. Ayan. From 2,400, ano na siya, 2,000 na lang, apat na yan. Meron from 2,699, meron siyang 2,399 na lang, mga naka-discount na ano. Ayan. Para mga aftermarket na ano, na wheels. Yung presyo ng RBR, like around 28 nag-ano siya. Doon siya nag-start, 28, 29. Ako, yung kumbaga ba yung presyo ngayon mga kamamaw? Based dun sa sinusweldo ba? Like for example, ng mga basic salary na sinusweldo natin kasi usual dito sa Canada is sa Saskatoon is $14, 14.25 o 14.75 yung basic salary. So kung nagsisimula ka at bago pa lang dito sa Canada at gusto mo talagang kumuha ng brand yung sasakyan, siguro pwede mo kumbaga ba maisama sa listahan mo kung gusto mo kumuha Mitsubishi, not bad to kasi $29 at 29,000. Kumbaga ikukumpara mo sa mga ibang sasakyan na nasilip natin like around $60,000 na yun, 60,000, 70,000, 90,000, 100,000. Ito ay 30,000 lang. So ito, sigurado medyo parang hindi mabigat sa mabigat sa bulsa kung nagsisimula ka pa lang at saka first vehicle mo. Ayun, sayang, di ko nakasama yung anak ko. Sayang, nakita mo lang sana niya itong to kasi usual maganda ang SUV kaysa sa mga sasakyan na kotse pag winter time. May mga ganito kahit paano papalag sa winter time. Mama, silipin ko na muna tong Outlander na isa. Yung kaninang medyo nakalimutan ko. Ay yung SAWD. So try natin, pasok ako sa loob. Siyempre dapat maganda yung pag-upo mo. Iba talaga mga kamamaw. Iba yung upo ng ng Outlander. Grabe, ang ganda. Sarap sa iba yung upo ko dun sa Eclipse eh. Yung upo mo dito, iba yung hulma ng upuan talaga. Para kang hinihila, parang sabi Jerwin, kamamaw. Alam na, ayan yung screen niya. Almost the same nung sa kabila. Pero feeling ko hindi pa ito yung pinaka nila fully loaded eh. So syempre, may electric yan eh. Kumbaga ngayon kasi may mga electric vehicle na eh. Naka sunroof din siya. Yan. Even dun sa likod. Kaso ito, parang siya. Tag dito. Mas feel ko yung isa yung pula. Yung interior ng pula. Mas gusto ko siya. So, syempre, same as sa likod din yan. Pag inano mo, tingnan natin yung likod. Sarap pagtingin ng sasakyan. Alam mo yung parang ka? Parang alam mo yung bata, kung magapa sa bata, enjoy na enjoy mo sa mata. Yan na. Yan din ang niya likod. Same as dun sa isa. Diba? Yan. Ito. Yung isa parang wala akong napansin na may kasamang ganito. Ito may kasama na yun. Upuan yan. Hilahin mo lang to. Takin mo. May extra compartment for the wheels.
nakita nyo naman yung montage natin. Napakalupit talaga. Di ka mama, mag-isa ako gumagawa nyo mga kamama. Enjoy na enjoy ako mga kamama. Maraming salamat. For sure, maraming manonood at maraming magko-comment dito sa ating vlog. Pero syempre, papaalala ko sa inyo, kung yung sa mga nagbablog, may mga nagko-comment. At syempre, di mo maiwasang meron may magtatalo dyan sa comment section. Lahat po yan na-appreciate ko. Lahat yan, positive vibes ang para sa akin is alam ko makakatulong para sa akin at the same time makakatulong din sa mga manonood. So ayun mga kamamaw, saan ba ang Mitsubishi? Yan, message nyo lang si Shane Hansen and then sa Mitsubishi Motors Authorized Dealer Saskatoon Mitsubishi. Ayan po ang kanilang address. Mga kamamaw, message nyo lang siya yan mga kamamaw. And then syempre maraming salamat. Panibagong araw at panibagong buhay ka na naman. Please don't forget to like, share, subscribe and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.